may mga groomers po na tinatawag doon where they are enhanced yung level of violence, yung level of getting more points. But this is on particular details po, this is subject of ongoing law enforcement activities, no? Magkatuwang na inaalam ng Department of Justice at ng National Bureau of Investigation ang impormasyon ng umano'y groomers. Ayon kay Justice Secretary Frederick Bida, ito umano ang nag-iimbita sa isang bata na naglalaro online para sumali sa isang group chat. At kapag kasali na ang isang bata sa sinasabing GC, dito na umano nagaganap ang pagtuturo ng groomers para sa paggawa ng krimen. Kaya ang appeal nga ho namin sa publiko is, let's watch our kids, let's watch people we love, regarding yung sa engagement nila in all these games. Apparently benign, walang ano, but when they are invited into these chat rooms, no, doon na po nag-i-start yung engagement, and this is really disturbing po. Kaugnay nito, inihayag naman ng NBI na may natuklasan sila na may ginagawa rin umanong plano ng pag-atake sa ibang paaralan ang minamatyaga nilang grupo. So we treated it as not an isolated case, but it is designed na ganyan talaga na gagawin nila. And we monitor that meron pang mga nakaschedule sila ng mga previous attacks in the coming months. In fact, there is a group chat na meron sila that we used to monitor pero nag-disband sila. No? Samantala, sinabi naman ni Justice Secretary Bida na posibleng sampahan ng criminal liability ang may-ari ng baril na ginamit sa shooting incident sa isang paaralan sa Tacloban City noong buwan ng Hunyo. Ayon sa kalihim, naglabas na anya ng resolusyon ang Prosecutor's Office sa Tacloban City para sampahan ng reklamo ang natukoy na gun owner sa naturang pamamaril. Kinasangkutan ito ng 14 at 15 years old na menor de edad. Lumabas din sa investigasyon na pulis ang tiyahin ng isang child conflict with the law. As of today, the owner of the gun in the Tacloban shooting, our local prosecutor's office in Tacloban already issued the resolution indicting the owner of the gun for criminal negligence. No? Kasabay nito, iginigit naman ng isang mambabatas na nararapat na maging patas at huwag pairali ng DOJ ang religious profiling sa nangyari namang shooting incident sa isang paaralan sa Zamboanga City. Ayon kay Akbayan Party List Representative Dada Kiramis Mula, nagkakaroon umano ng human rights violation. Kaming mga Muslim, we are against extremism and terrorism, influencing our children. But we have to ask DOJ on our law enforcement agencies to ensure that religious profiling is avoided, as it could also put Muslim communities in danger of human rights violation. Pag Muslim, sinasabing terorista, pero pag Katoliko o iba pang mga relihiyon, hindi sinasabi, di ba? So sana, iniiwasan po natin na ma-include yung religion. Instead of focusing on the religion, let's focus on the problem itself. Hindi po religion ang problema dito. Well, the Department of Justice would be consistent with all this. Wala po ditong labeling, walang ano. We will just look at where the evidence will lead us. We will look at this guided by the Lady Blind Justice kung ano lang po yung ebidensya. Wala pong dagdag, wala pong kulang dun sa aming gagawin po investigasyon. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.